Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Paano bubulusok ang NBA value ni Kai Sotto kung limited palagi ang kanyang playing time? Hindi kasalanan ni Kai Sotto na palagi siyang biktima ng mga coaches and teams na palagi na lang siyang binangko. Nang akala ng lahat na maganda ang playing time ni Kai Sotto sa NBL Australia dahil first game pa lang niya ay bumulusok na siya kaagad. Pero bigla na lang siyang binuro sa bench ni Coach CJ Broughton. First 5 palagi si Kai Sotto sa kanyang season sa NBL pero hindi mo ito mararamdaman sa kanyang playing time at role sa team. Kahit sa Japan B-League na sa pagsisimula niya doon ay bumulusok rin ang laro ni Kai Sotto, consistently scoring in double figures. Pero instead na lulubo ang kanyang playing time ay bumaba pa ito kahit na palagi siyang nasa first 5. And worst, kahit sa Gilas under Coach Chot Reyes ay ganun pa rin. Bench pa rin nila si Kai Sotto kahit na alam nilang magaling siya. Alam nilang magaling siya dahil when Gilas needed a win, ay doon na nila sinagad si Kai Sotto sa game against China. In a game na napaka-impressive ang pinakita ni Kai Sotto on both ends of the floor. Kahit against South Sudan ay maganda ang nilaro ni Kai Sotto and against Angola. Kaya lang, hindi pa rin siya napapasahan sa kanyang sweet spot. Kayod kalabaw si Kai Sotto to produce his own shot. Hindi ito ang kailangan ni Kai Sotto ngayon, especially at 21 years old na isa pang developing player. Kailangan ni Kai Sotto ng playing time at ng coach na may tiwala sa kanya. Somebody like Rob Johnson, ang coach ni Kai Sotto na nagpakilala niya sa US soil. Ang coach na nagtiwala na makaabot si Kai Sotto sa NBA. Partly, pinili kasi ng team ni Kai Sotto ang mga options na merong malaki ang sahod. Pero on the other side, bumagal ang development ni Kai Sotto dahil he is competing against full-grown men at an early age. The skills are there. The height, the basketball IQ, and the competitive spirit na lumaban, pero nawala sa kanya ang spotlight. On the hindsight, ang biggest blunder ni Kai Sotto ay ang paglalaro niya sa NBA G League Team Ignite instead of waiting na magbubukas muli ang US NCAA na pinipilahan siya noon. Ang daming mga US NCAA teams ang gusto ng kanyang services. 3 or 4 years in US NCAA will make Kai Sotto a better player dahil ang mga makakatapat niya ay mga ka-age group niya and he has proven na kaya niya ang US competition noong naglalaro pa siya under Coach Rob Johnson para sa The Skills Factory, and he dominated the competition. I can't blame him. Nasa health crisis pa kasi noon at wala silang choice at magandang opportunity ang Team Ignite. Pero again, mas mainam sana kung nag-US NCAA muna si Kai Sotto dahil kahit sina Jalen Green and Jonathan Kuminga ay hilaw pa talaga sa pagpasok nila sa NBA. Look at Walker Kessler na galing sa US NCAA ay napabilang pa sa Team USA sa FIBA World Cup dahil pagpasok niya sa NBA ay fully developed na siya. Yan sana ang best path ni Kai Sotto patungo sa NBA at hindi ang NBL Australia at ang Japan B-League na malayo sa mga NBA scouts. Pero tapos na yon. Ang kailangan ni Kai Sotto ngayon ay ang matinding hard work upang magiging ready siya sa next season ng Japan B-League and he has to dominate there.
iwas rin sa injury at i-develop niya dapat ang kanyang 3-point shooting at hindi lang dunk lahat.